So, a detailed point of view dun sa emotional economy. No? So, yung sinasabi ko na nga yung emotional economy, sinabi dun ni Paulo Bidjones dun sa video na sinare. Diba, sinasabi ni Paulo Bidjones na kumikita yung social media dahil mas pinipili ng mga taong mag-react kaysa sa mag-isip. Kaya nga diba, think before you click. And sometimes, hindi natin maiwasan na yung mga tao, ang options talaga nila is social media. Kagaya ng isang vlogger na ini-expose yung kanyang hiwalayan sa kanyang asawa o yung panloloko ng kanyang infidelity at yung eventually separation o break up nila ng kanyang asawa na nangaliwa. Di ba? At sinasabi niya, pagkakakitaan niya. Pero later on, yun yung sinasabi, later on, pinagkakitaan niya yun sa dami ng views. Kasi maraming nakisawsaw doon sa issue, maraming maraming nakitingin, no? Nakikita natin sa TikTok, sa Facebook, yung isang vlogger na yan. Pero pumunta siya doon kay nagpatulpo pa nga siya, kilala nyo na yung tinutukoy ko, hindi ko na kailangan banggitin o ano sinabi sa kanya, tigilan muna yung pagpo-post ng ganyan, kung magpo-post ka, wag muna, and yun na yun, sumama yung loob nung kanyang in-laws, hindi niya kasi alam na, hindi mo kasi iniisip na may alas sa'yo yung kalaban, di ba? When you talk about emotional economy, marami nakikiride sa emotions mo without even thinking of the consequences, kahit ikaw mismo di ba? Although isa kang content creator, isa kang celebrity, isa kang public figure, yes. No, tama naman si Christopher Min when she said na you are considered public figure. Hindi naman porke kung ano lang yung gusto niyo sabihin namin, sasabihin namin, which is tama. Pero dapat maging responsable ka rin. Maging responsable ka rin na kung pwedeng wag mo nang patulan kasi hindi naman lahat binabalita. It goes both ways. It goes both ways kasi naman ito sila Christopher Min kasi wala naman kasing itong mga showbiz columnist na to, wala naman kasi silang pinipili. Lagi lang nilang dinadahilan tagapaghatid ng balita. Pag nakasuhan sila ng libel at nanalo yung makikipag-areglo ka, di ba? Ano nangyari dun sa mga pinagsasabi mo kay Megastar at saka dun kay Senator Kiko, di ba? Ikaw rin ang umurong. Halimbawa ako na lang yun. Sa mga celebrities kasi, matuto rin naman kayong umamin, no? Kasi kayo itong celebrities and politicians, including celebrity athletes. Kayo kasi itong may mga extramarital o kumakabit sa mga hindi nakikikabit sa mga taong taken na. Kumakabit sa may asawa. Yung walang uso kung walang apoy. Hindi naman sisingaw yan kung walang pinagmulan yung kwento na yan. Dapat maging responsable rin kayo kasi ano na lang ang kinukunot nyo dun sa mga umiidolo at humahanga sa inyo na okay yung mga ganun kahit alam nilang masama basta ginawa nyo okay lang. At saka mas mamahalin kayo ng tao kasi magiging honest kayo, magiging aral yung story nyo sa kanila. So kung ikasisira ng image nyo, mas mabuti nang ikasira nyo basta honest kayo. Yung honest na kapupulutan ng aral diba? Sita kayo ng sita rito kay Fiang. Sasabihin nyo si Fiang masyadong totoo. Bakit yung mga sumisita kay Fiang? Yun lang yun. Hindi sa kinakampihan ko si Fiang Smith. Nagpapakatotoo ba kayo kagaya kay Fiang? Kaso lang kay Fiang naman, matuto naman siya maging responsable rin. Alam niyang celebrity siya, alam niyang hinahangaan siya ng mga bata, dapat medyo maging demure na yung mga kilos niya.
Tsaka syempre, yung nakikita naman yung mga videos niya, di ba? Yung mga paano-ano niyang words na hindi naman dapat. Kasi napapanood siya sa TV at hindi, ano yun, hindi prime time yun. Minsan tanghaling tapat may mga batang nanonood. So kung gusto niyo maging magandang impluwensya sa mga tao, sana yung masasama yung ginagawa ay maging lesson sa kanila. Paano magiging lesson sa kanila yun kung hindi nyo aaminin? Mahirap din kasi sa mga celebrities na to, nagmamalinis. At kapag ka in-expose, lagi sasabihin na emotional trauma. Oh. Hindi kasi unang-una, pag lalo na kung babae kayo, nai-inlove kayo sa isang gwapo, di ba? Yun na yun eh. Nagiging lesson sa inyo na masyado kayong naghahanap. O di pag nagkaroon kayo ng heartbreak, matuto kayong kilatisin muna. Mahirap kasi sa pagmamahal minsan ng mga tao hindi na ginagamit ang utak. Pero dapat pag umiibig ka, ginagamit mo rin yung utak mo. Although marami nagsasabi yan, pero hindi nagmamanifest fully. Hanggang salita lang. So, yun lang po.